Paano nga ba ang isang simpleng issue sa trafiko, partikular na sa mga karitela sa Maynila, ay naging dahilan para sa isa sa pinakamahalagang desisyon sa kasaysayan ng batas sa Pilipinas? Ating pag-uusapan ngayon ang kaso ng Calalang versus Williams, GR No 47800 na ipinasiya noong December 2, 1940. Ito yung kaso na hindi lang nagbigay linaw sa kapangyarihan ng gobyerno, kundi nagbigay din ng iconic na kahulugan sa social justice sa panulat ng walang iba kundi si Justice Jose P. Laurel. So heto ang magiging biyahe natin sa pagtalakay sa kasong ito. Uumpisahan natin sa problema sa kalsada, dadaan tayo sa mga mabigat na legal na argumento, at syempre, aalamin natin kung paano nagtapos ang lahat sa isang desisyon na hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin. Unang bahagi, ang pagbabawal sa Maynila. Okay, let's set the scene. Balik tayo sa 1940s Manila. Isipin nyo, kasabay ng mga sasakyan, andyan pa rin yung mga karetela. At sa mga pangunahing kalsada tulad ng Avenida at Rosario Street, grabe ang traffic na dinudulot nito. So para sa gobyerno, kailangan nilang gumawa ng paraan. At alam nyo ba, napakabilis ng aksyon nila. Parang sa loob lang ng ilang linggo, yung rekomendasyon naging isang ganap ng patakaran. Ipinagbabawal na ang mga karetela sa ilang kalsada tuwing rush hour. Ganong kabilis. Pero syempre, hindi lahat sang-ayon sa biglaang pagbabagong ito. Dito na pumapasok ang ating bida, si Maximo Calalang. Tandaan, hindi siya politiko, hindi opisyal. Isa lang siyang ordinaryong mamamayan at taxpayer na nagsabing, "Teka muna, tama ba yan?" Siya ang nagdala ng kaso sa Korte Suprema. So, ano ba yung mga binitawan niyang argumento? Tatlo lang pero mabigat. Una, maliraw na ipinasa ng Kongreso sa iba yung kapangyarihan nitong gumawa ng batas. Pangalawa, nilalabag daw nito ang kalayaan nating gumalaw. At pangatlo, at ito yung pinakaimportante, labag daw ito sa social justice. Okay, unahin natin yung una at siguro yung pinaka-technical sa lahat. Ano ba itong sinasabi niyang undue delegation of legislative power? Pakinggan nating mabuti. Basically, ang sinasabi nito, ang Kongreso, trabaho nilang gumawa ng batas. Period. Bawal ipasa yan sa iba. Kung hindi, masisira yung tinatawag nating separation of powers. Ganun kasimple yung konsepto. So paano nalalaman ng korte kung may violation? Well, dito sila humugot ng wisdom. Ayon sa isang lumang kaso, may malinaw na linya raw dyan. Iba yung gumawa ng batas mismo at iba yung binigyan ka lang ng kapangyarihan para ipatupad ito. Kumbaga, ganito yan. Ang Kongreso ang nagsabi ng pangkalaatang pulisiya, gawing ligtas ang mga kalsada. Sila yung nagtagda ng what. Pero yung how, when, at where, tulad ng anong oras at saang kalsada ipagbabawal yung mga karitela, yan, trabaho na yan ng executive branch. Sila yung nagpapatupad lang, hindi gumagawa ng bagong batas. Okay, so settled na yung unang issue. Let's move on to the second one. Yung tungkol naman sa personal na kalayaan. Para masagot ito, kailangan nating pag-usapan ang isa sa pinakamalakas na kapangyarihan ng Estado. Ito yung tinatawag na police power. At hindi ito tungkol sa pulis lang ha. Ito yung sabihin na nating superpower ng gobyerno na gumawa ng mga patakaran para sa ikabubuti ng lahat ng buong community. Kaya ang nangyayari dito, para kang may hawak na timbangan. Sa isang panig, yung kapakanan ng publiko, yung kaligtasan sa daan. Sa kabilang panig, yung karapatan ng isang tao na dumaan. Ang trabaho ng korte ay timbangin kung alin ang mas dapat manaig. At dito napakaganda ng sinabi ni Justice Laurel. Sabi niya, kailangan ng balanse. Kasi kung puro kalayaan na lang, magiging magulo ang lahat. Kung puro kapangyarihan naman, mawawala ang kalayaan. Kailangan yung gitna. So with all that in mind, ano na ang naging desisyon ng Korte Suprema? Matapos ang lahat ng argumento at pagtimbang-timbang, ano ang hatol nila? Eto na. Naging malinaw at direkta ang desisyon. Sa parehong legal na issue, kinatigan ng korte ang gobyerno. Sabi nila, tama lang yung batas at tama lang yung pagpapatupad nito dahil para naman ito sa kapakanan ng mas nakararami. Kaya yung petisyon ni Calalang denied. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos yung kwento kasi yung pinaka-legacy ng kasong to, yung pinaka-tumatak talaga, hindi yung tungkol sa trapiko. Ito yung naging sagot nila sa pangatlong argumento ni Calalang. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng social justice? Ang reklamo ni Calalang, simple lang naman. Ang batas daw ay anti-mahirap. Kasi sino ba ang pinaka-apektado?
Siyempre, yung mga kutsero at yung mga ordinaryong mamamayan na sumasakay sa karitela. Para sa kanya, hindi yon makatarungan. At dito na talaga sumikat ng husto ang panulat ni Justice Laurel. Pakinggan nyo to. Pansinin nyo ha, sinabi niya muna kung ano ang hindi social justice. Hindi raw ito komunismo o pabor sa iisang grupo lang. Ito ay mas malalim pa. So, ano ang bottom line? Ang social justice pala, ayon sa korte, ay yung paghahanap ng greatest good for the greatest number. Hindi ito paboran ang isang sektor kapalit ng kapahamakan ng iba. Ito ay para sa kabutihan ng buong lipunan. At dito natin makikita yung malaking pagkakaiba. Ang social justice ay hindi yung maling awa o basta-basta pagkampi dahil lang kawawa ang isang grupo. Ang tunay na social justice ay yung paggawa ng mga batas na patas, makatao at nagbibigay ng pantay na proteksyon sa lahat. Kaya para sa korte, yung traffic ban na nagbibigay ginhawa sa lahat ng dumadaan ay hindi labag sa social justice. Grabe no, mahigit 80 taon na ang nakalipas mula nang isinulat yan, pero parang kahapon lang. Ang mga prinsipyong tinag-usapan sa kasong Kalalang, yung balanse ng kapangyarihan at kalayaan at ang tunay na diwa ng social justice ay mga issue na hanggang ngayon araw-araw nating hinaharap. At ang tanong ay nananatili, saan nga ba natin dapat iguhit yung linya?